Malacanang na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng pagsisimula ng 2 buwang suspensyon ng import ng bigas sa unang araw ng Setyembre. Ayon sa Department of Agriculture o DA, walang nakikitang malaking problema sa supply dahil panahon ng ani. Pati na rin ang lingguhang pagmonitor ng ahensya sa supply ng bigas sa buong bansa. Patuloy din ang pagbabantay nito sa ipinapatupad na presyo kasabay ng mga konsultasyon ng DA sa mga magsasaka, millers at traders nang sa gayon ay maiwasan ang manipulasyon ng presyo sa bigas. Sa ibang ulat, regular shuffle para sa mga district engineer ang mungkahi ni Senator J.V. Ejercito para maiwasan ang familiarity sa mga politiko na kadalasang nagiging sanhi ng katiwalian sa mga proyekto sa bansa. Ang detalye tunghayan mula sa ulat ni Princess Castro. Iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito na magkaroon ng patakaran na pag-shuffle sa mga district engineer upang mawala ang kanilang familiarization sa mga congressman at iba pang politiko. Isa umano itong malaking hakbang upang maiwasan ang irregularidad at korupsyon sa mga proyekto gaya na lamang ng nangyari sa flood control project sa bansa. Siguro for starts, siguro yung mga district engineers dapat sinashuffle or regularly para mawala yung familiarization, di ba? Para maiwasan yon. I think that will be a big step towards curbing itong mga irregularities at yung mga corruption. Kasi nga yung pag na-shuffle mo yung district engineers, at least mawala yung familiarization with the politicians or the officials. Ito ay kaugnay ng katiwalian sa bilyong-bilyong pisong pondo sa flood control project sa bansa kung saan naobserba ang mga substandard, palpak at ghost project sa ilang mga lalawigan sa bansa, partikular ang mga proyekto sa Bulacan. Dagdag pa ni Ejercito na dapat ay mayroon ding infrastructure master plan para sa lahat ng proyekto sa bansa para maiwasan ang mga insidenteng ganito. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag ang palasyo nitong Miyerkules patungkol sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa katiwalian ng kaniyang administrasyon sa gitna ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project sa buong bansa. Sang-ayon naman ang senador dito, bunsod na rin sa issue ng ilang nanunungkulan na may questionableng yaman. Kaya naman inirerekomenda na isyuhan ng subpoena ang mga opisyal na batay sa listahan ni Senator Panfilo Lacson upang mabigyang linaw ang mga paratang sa kanila. Git niya dapat ay may makulong at managutan upang ito ay hindi natularan pa ng ibang mga opisyal at individual. Ang nakakalungkot kasi dito, nangyayari parang ako kasi I go around, no? Nakikita ko dito. May mga projects na ang lumalabas, may mga proyekto na kahit hindi kailangan, ginagawa para pagkakitaan. No? In particular, marami ang nagsasabi, mga government, local officials nagsasabi na they are not aware, hindi nila alam yung mga proyekto at wala silang kinalaman. Kumbaga, nakakalungkot, kahit hindi kailangan, ginagawa yung proyekto para lang for the sake magamit yung allocation o yung pondo. So alam na natin yun. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon ng pamahalaan sa pagtukoy sa likod ng mga katiwalian sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, humihiling ng 3.7 billion peso na budget ang Department of Tourism o DOT upang isulong ang mga tourist destinations sa Pilipinas sa 2026 kamakailan. Ang hinihiling ng DOT at 2026 National Expenditure Program, ang budget ng Office of the Secretary ng DOT ay tumaas ng 2% kumpara sa 2025, habang ang Philippine Commission on Sports Scuba Diving ay tumaas rin ng 84%. Samantala, ang Intramuros Administration at National Parks Development Committee ay mas mababa naman ang kinakailangan na budget para sa 2026.
Samantala, naglabas ang Department of Transportation ng isang audiovisual presentation sa magiging aktwal na food project sa Kamuning. Ipinakita sa ABP ang magiging istruktura ng mga proyekto para sa mas maginhawa at komportableng pagbiyahe ng mga mananakay. Tiniyak naman ni Department of Migrant Workers o DMWD Secretary Hans Leo Kakdak ang pagbibigay ng legal na tulong at suporta sa trabaho para sa 40 Pinoy seafarers na naapektuhan ng umano'y paglabag sa US immigration policy. Kasama ang DMW at OWA, nagsagawa siya ng dialogo noong August 22 sa Pasay City upang pakinggan ang hinaing at kahilingan ng mga marinong Pilipino. Bukod sa legal na tulong, nagbigay rin ang DMW ng agarang pinansyal na ayuda at nag-alok ng reintegration assistance tulad ng upskilling at job facilitation. Sa ibang balita, rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa isang insidente ng pagkalunod sa Sunset Boulevard, Barangay Miputak, Dipolog City nitong August 26. Pagdating sa lugar, agad na tinulungan ng Search and Rescue o SAR team ang biktima at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR na nagresulta sa matagumpay na pagbawi ng kanyang buhay. Bilang bahagi, nagbigay rin sila ng paalala sa mga mamamayan na maging maingat sa paglangoy lalo na tuwing masama ang panahon at mataas ang alon. Susunod sa News Force. Trump pinatawa ng dagdag na 50% taripa ang India bilang parusa. PRO kinumpirmang nasawi ang 3 mangingisda sa pamamaril sa Sulu Sea. Mga pinuno ng Europa, suportado ang Moldova sa kabila ng paghadlang ng Russia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.